lahat tayo tumayo. Yan. Si Ate Candy hindi na umupo. Alam na niya Ate Candy ko ano kasunod. Amen. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y dumulog sa ating Panginoon. Oh God, thank you Jesus. Thank you Lord. Tunay kang mabuti, Panginoon. Kahanga-hanga ang gawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Marapat kang purihin. Marapat kang itaas, Panginoon. Nakilain, Panginoon. Sambahin, Panginoon. Hallelujah. Banal na Espiritu, samahan mo po kami. Pangunahan mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng salita mo. Hindi ako magsalita ng saganang akin, Panginoon, kundi sa iyo, Diyos. Ikaw ang mangusap. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng mga salita mo. At ito, Panginoon, ay magbigay, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin ng kapangyarihan. Ang salita mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Paunawa mo sa amin, Panginoon, ang iyong mga aral sa araw na ito. Salamat po. Sa iyo po ang papuri. Sa iyo po ang pagsamba, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede na po tayong makaupo, mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay pinagpapala ng ating Panginoon. Tama po ba, mga kapatid? Sino dito pinagpapala ng Panginoon? Pinagagaling ng Panginoon ang kanyang mga karamdaman. Amen. Sino dito araw-araw binabago ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Yun ang pinakamaganda eh. Binabago tayo ng Panginoon. Amen. Yun na nagpapatunay na tayo ay mga totoong, born again. Amen. Kasi nababago yung buhay ng bawat isa sa atin. Wala na tayo sa ating mga lumang pagkatao. Tayo ay mga bagong nilalang ng ating Panginoon. Salamat. Magpasalamat kayo sa Panginoon, mga kapatid, dahil mayroong isang Diyos na nagbabago ng buhay. Hindi kaya yan ng mundong ito. Hindi kaya yan ng lipunan. Bigo ang lipunan na magbago ng buhay ng tao. Bigo ang kulungan para magbago ng buhay ng tao. Bigo ang rehabilitation para magbago ng buhay ng tao. Tama po ba? Ang totoong pagbabago kapag nakilala ng tao ang Diyos na si Kristo Jesus, papasok yung tunay na pagbabago. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Dahil kayo, mga kapatid, ay nakatanggap ng pagbabago. Kayo po ay nilikha para kay Kristo. Amen? Ito pong mensahe ngayon, may pamagat na, I was made for you. Ang sinasabi, Lord, ako po'y nalikha para sa iyo. Di ba ang gandang layunin? Na kaya tayo nalikha, kaya tayo nabubuhay sa daigdig na ito, kaya tayo humihinga para sa Diyos. Amen? Yan nga po, sabi ko nga po, ay may pamagat na, I was made for you. Efeso chapter 2, verse 10, ang sabi yan, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nalikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. Amen. Pinagpala po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. Mga kapatid, tayo po ay nilikha ng Diyos ng may layunin. Naniniwala po ba kayo? Hindi tayo nilikha lamang ng Panginoon nang wala lang. Nilikha tayo ng ating Panginoon, may layunin, mayroong purpose. Amen? Tama ba? Naniniwala kayo doon? May layunin? Di ba nabanggit ko sa inyo noon? Sabi, ano ba purpose ng Diyos sa buhay mo? May mission pa ako eh. Ano nga yung mission mo? Hindi ko nga alam eh. Hindi alam ng tao kung ano yung dahilan. Bakit siya nag-exist? Bakit siya nabubuhay? Kapatid, tayo, nang tanggapin niyo si Kristo, alam ninyo. Nalaman ninyo, mayroon layunin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tama po ba? Amen? Ang sabi nga ng Efeso, chapter 2, verse 10, diyan sa ating binasa, sinabi, sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos, nilikha para kay Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa. Kapatid, sinabi diyan, para sa mabubuting gawa, hindi para sa masasamang gawa. Amen?
Tayo ay nilikha ng Panginoon para saan? Para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos nung una pa man na dapat nilalakaran ng mga mananampalataya. Mabuting gawa na inilika, na ginawa ng Panginoon para sa atin na dapat nilalakaran ng mga mananampalataya, yung salitang mabuting gawa. Bawat isa sa atin ay may espesyal na papel para sa plano ng Diyos. At mahalaga na malaman natin ang ating pagkakakilanlan at layunin sa Kanya. Sa mensaheng ito, pag-usapan natin o pag-aralan natin kung ano ang ibig sabihin ng ako ay nilikha para sa Diyos. At paano natin ito maisa sa buhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Kapatid, ulitin ko, nilikha tayo para sa Diyos. Amen? Paano nga ba nito? Paano natin ito mapapamuhay araw-araw? Tanong, bakit tayo nilikha ng Diyos? Ano ang layunin ng Diyos? Bakit tayo nilikha? Ayan, sabi ko kanina nilikha lang ba tayo dahil wala lang? Hindi. Una, kapatid, bakit tayo nilikha ng Diyos? Nilikha tayo para sa Kanyang kaluwalhatian. Sabi mo nga sa katabi mo, nilikha ka ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? So nilikha pala ako ng Panginoon, nilikha pala kayo ng Panginoon para magbigay luwalhati. Amen? Magbigay luwalhati saan? Sa Diyos. Ang sabi ng Isaiah 43, verse 7, sila ang aking bayan. Sila ang aking bayan at akin silang nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Kanino ito sinabi? Ito ay sinabi ng Diyos sa Kanyang piniling bayan ng Israel. Ngunit sa maraming pagkakataon, hindi maunawaan o hindi nauunawaan ng bayang ito bakit sila pinili ng Diyos. Kaya nauuwi sila sa pagsuway. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsuway, nananatili yung layunin na ito ng Diyos para sa bayang Israel. Na ano? Pinili niya ang bayang ito, nilikha niya ang bayang ito para sa karangalan ng Diyos. Mga kapatid, tayo man din na nakatanggap ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesus, tayo ay niligtas at nilikha para bigyan ng karangalan ng Diyos, mga kapatid. Kaya mo natanggap si Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas, kaya Kanya binago, mga kapatid, ang layunin para magbigay luwalhati sa ating Panginoon. Amen? Kaya ako nabubuhay para sa Diyos. No? Niligtas niya ako para magbigay ng karangalan sa Diyos. Tayo ay nilikha para sa Kanyang kaluwalhatian. Kapatid, malinaw yun. Nilikha tayo ng Panginoon para sa kaluwalhatian ng Diyos. Na dapat, bawat nagaganap sa buhay ng mga mananampalataya, nakapagbibigay luwalhati sa Diyos. Mga kapatid, napakahalaga po nun. Kaya ka niligtas ng Panginoon para magbigay luwalhati, kapurihan, yung ating mga buhay sa ating Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Bawat iisipin mo, kapatid. Bawat iisipin mo, bawat laman ng ating kaisipan, dapat ang laman niyan, mga kapatid, na kapagbibigay ng luwalhati sa ating Panginoon. Bawat lalabas sa labi na ito, mga kapatid, bawat sasabihin natin, dapat nakapagbibigay ng luwalhati para sa Panginoon, ang naitataas ang Panginoon. Ang buhay nating ito nilikha laan para sa Kanya. Hindi tayo nilikha ng Panginoon para kay Satanas. Nilikha tayo ng Panginoon para magbigay ng kaluguran sa Kanya. Luwalhatin sa pamagitan ng ating buhay ang ating Panginoon. Mga kapatid, ito ang dahilan bakit ka nilikha ng Panginoon para magbigay ng karangalan sa Kanya. Ano ibig sabihin nun?
dapat ang mga mananampalataya, napapapurihan ang Panginoon sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Bawat nakakitang hindi mananampalataya, dapat napaparangalan ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ibig sabihin nun, nagiging mabuti tayong halimbawa sa mga hindi mananampalataya, sa mga hindi pakilala si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Hindi tayo nagiging katisuran, mga kapatid. Hindi ka nilikha, hindi ka niligtas ng ating Panginoon para maging katisuran para sa mga tao, katisuran sa mga hindi mananampalataya, katisuran sa mga mananampalataya. Hindi. Kaya tayo niligtas ng Panginoon, kaya tayo nilikha ng Panginoon para magbigay luwalhati yung ating mga buhay para sa Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Dapat ang mga mananampalataya na bubuhay sa kabanalan. Ulitin ko, dapat ang mga mananampalataya na bubuhay saan? Sa kabanalan. Sapagkat doon sa kabanalan, kapag namumuhay tayo sa kabanalan, mga kapatid, naluluwalhati ang Diyos. Naitataas ang Diyos. Bakit? Kasi nga yung buhay mo, namumuhay ka sa kabanalan. Pastor, mahirap pong gawin yan. Mahirap gawing mamuhay sa kabanalan. Tao tayo, oo mga kapatid, tunay na mga tao tayo po'y marurupok. Madali tayong magkasala, madali tayong mahulog, madali tayong malagay sa tukso. Pero mga kapatid, pwede nating mabigyan ng kaluguran ng ating Panginoon kung sa bawat ating gagawin, iisipin natin, ito ba'y nakapagbibigay lugod sa aking Panginoon? Napakahalaga na sa bawat gagawin natin, inaalam natin, ito ba ay nakapagbibigay kaluguran sa ating Panginoon? Kasi ginawa ako Ginawa tayo para magbigay luwalhati sa Diyos Kaya dapat kung ginawa pala tayo para magbigay luwalhati, bawat araw ng ating buhay, bawat sitwasyon na dumarating sa ating buhay, bawat pagkakataon, iniisip natin ang ating bang ginagawa na kapagbibigay kaluguran sa harapan ng Panginoon. Kapatid, nariyan pa po ba kayo? Nauunawaan niyo po ba ako? Yung buhay mo ba nakapagbibigay luwalhati sa Diyos? Naitataas ba ang Diyos sa buhay mo? Dapat naitataas ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi ang nananaana sa iyo ay ang Panginoon. Nang tanggapin natin si Kristo, nag-umpisang manahan ang Panginoon. Kaya dapat napaparangalan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang mahirap, kung sinabi natin na tayo ay mga mananampalataya ng binago ng ating Panginoon, tapos nakikita ng mga tao sa paligid natin, hindi tayo nabago, parang ganito, napapasinungalingan natin. Paano malulugod at paano maluluwalhati ang ating Panginoon sa ating mga buhay kung nandun pa rin tayo sa ating mga lumang pagkatao? Kaya sinabi ko kanina, ang mga mananampalataya dapat nabubuhay sa kabanalan. Mga kapatid, dapat nabubuhay tayo sa kabanalan. Ang bayang Israel, tinawag para mabuhay o tumayo sa gitna ng mga bansang liko. Ulitin ko, pinili niya Israel Pinili niya ang bayang ito para magbigay example sa mga bayan na nakapaligid sa kanila na kung saan ang kanilang mga gawa ay liko at hindi nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Kaya lang, madalas mga kapatid, pag binasa natin ang Biblia, yung mismong piniling bayan ng ating Panginoon, imbis sila ang makahikaya at para sambahin ang Diyos na si Yahweh, sila ang nahihikayat upang sumamba kay Baal sa mga Diyos-Diyusan. Nakita niyo po yun? Hindi sila nakapagbigay luwalhati. Ano ba ang disenyo ng Diyos sa kanila? Bakit ba sila pinili ng Panginoon? Pinili sila ng Panginoon upang makita ang kapangyarihan ng Diyos sa bayang ito. Pero hindi nagaganap madalas pag binasa natin ang salita ng ating Panginoon, yung dahilan bakit sila
binukod ng Panginoon sa gitna ng mga bansang liko na dapat sila'y namumuhay ng matuwid ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi sila nagkaganon. Sila pa ang natatangay. Kung ano ang ginagawa ng mga bansang nakapaligid sa Kanya, yun yung ginagawa nila. Kaya't nagagalit ang Diyos. Nagagalit ang Diyos. Bakit? Kasi Israel, hindi kita nilikha, hindi kita pinili para gawin ang bagay na yan. Nilikha kita, binukod kita para maparangalan ang Diyos na buhay sa buhay mo. Ganon din sa atin. Dapat iniisip natin, dapat yung layunin ng Diyos nagaganap sa buhay ng mga mananampalataya. Hindi tayo dapat ang nahahawa. Tayo dapat ang nakakahawa. Kapatid, tayo dapat ang nakakahawa. Ano yun? Sakit? Kapatid, dapat ang mga mananampalataya, pag nadikit sa mga hindi mananampalataya, nahahawa sila. Saan? Sa pagiging mabuti mo. Ang tanong, nagaganap ba ito? Hirap, no? Minsan kapag kasama natin, sabi ko nga nung nakaraan, kapag kasama natin ang mga mananampalataya, praise the Lord, hallelujah. Kapag hindi natin kasama ang mga mananampalataya, nasa iba ang kasama natin, erase the Lord. Huwag muna, alis muna si Lord. Hindi. Nawawala yung tunay na layunin. Bakit ka niligtas ng Panginoon? Ay, niligtas ka ng Panginoon para magbigay luwalhati sa Diyos. Yung ating mga buhay na binago ng Panginoon, kapag yan narinig ng mga hindi mananampalataya, naluluwalhati ang Diyos dahil makikita nila binago ng Diyos ang buhay natin. Amen? Dapat nagbibigay luwalhati. Naitataas ang Diyos. Dahil tayo'y kanyang pag-aari. Pag-aari ka ng Diyos. Hindi ka pag-aari ni Satanas. Bakit kailangan maluwalhati ang Diyos sa buhay natin? Sabi ko nga, kasi tayo ay pag-aari ng Diyos. Lahat ng nakatanggap ng kaligtasan mula kay Kristo ay pag-aari ni Kristo. Ito ay nagpapakita ng malalim na relasyon. Sino dito ang pag-aari ni Kristo? Dahil tinanggap na niya si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas. Di ba, inari tayong anak ng Diyos. So, pag-aari tayo ng Panginoon. Lahat ng pag-aari ng Panginoon ni Kristo, ito ay nagpapakita dapat ng malalim na relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga nilikha. Ng mga taong niligtas. Malalim na relasyon. Dapat nakikita sa mga mananampalataya para magbigay luwalhati tayo, mayroon tayong malalim na relasyon sa ating Panginoon. Araw-araw nananalangin, araw-araw dumudulog sa Panginoon, bawat gagawin, iniisip natin, kalooban mo ba ito, Panginoon? Gusto mo ba ito, Panginoon? Dapat maramdaman ng Panginoon na Panginoon siya. Lord na Lord siya. Tayo ay servant. Ano ba ang servant? Ang servant walang karapatan. Naunawaan niyo ako? Tayo ay servant. So kung servant tayo, dapat tinatanong natin yung ating Panginoon. Dapat mararamdaman ng Lord, ng ating Panginoong Yesus, na siya'y Panginoon na Panginoon mo. Paanong magaganap na ang ating Panginoon ay Panginoon na Panginoon mo? Kapatid, mangyayari lang yon kapag malalim yung relationship natin kay Lord. Sa bawat gagawin natin, sasangguni natin sa Panginoon. Panginoon, kalooban mo ba to? Alam nyo, minsan kaya tayo nabibigo? Kasi hindi nating sinasangguni ang ating Panginoon. Pero kapag sinasangguni natin ang ating Panginoon at nararamdaman ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon, naroon ka tulad ni Haring David. Si Haring David kapag mayroon siyang gagawin, hindi niya kaliligtaang itanong sa Panginoon, Panginoon, didigmain ko ba sila? May pagkakataon nagtagumpay na si Haring David,
Pero meron pa rin lumulusob, magtatanong uli siya sa Panginoon, Panginoon, pagtatagumpayin mo ba ako? Nakuha niyo po, na andun lagi yung pagsangguni niya, damang-dama ng Diyos, na Diyos na Diyos siya sa buhay ni Haring David. Kapatid, sa ating mga buhay, nararamdaman ba ng Diyos na Diyos natin siya? Panginoon na Panginoon natin siya. Kapag Panginoon na Panginoon natin siya, dapat ginagawa natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Lord, nilikha mo ako para magbigay luwalhati sa iyo. Dapat ako maging mabuting halimbawa dahil nilikha mo ako para sa iyo. Para magbigay luwalhati, maparangalan ang pangalan mo. Kaya mo ako nilikha. Mga kapatid, dapat malinaw sa bawat isa sa atin yon. Na kaya ka niligtas ng Panginoon para bigyan siya ng luwalhati sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Ay, hallelujah. Ang sabi ng 1 John 3, chapter 3, verse 1, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Oo nga. Sige, isipin ninyo, gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos o ng Ama sa bawat isa sa atin. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos. Thank you yun. Tinawag kang anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, ano dapat ang magiging tindig at kilos ng isang anak ng Diyos? Inaring anak. Ano dapat? Dapat nakapagbibigay luwalhati doon sa Ama. Bawat ginagawa natin, hindi nagbibigay ng lungkot sa ating Ama. Inari ka ngang anak eh. Gaano tayo? Sabi, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan ay totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga nakasasanlibutan. Hindi nila kilala ang Diyos. Pero ikaw, kapatid, kilala mo ang Diyos. Amen? Kilala mo ang Diyos. At inari kang anak ng Diyos. At hindi ka lang inaring anak ng Diyos, inibig kang lubos ng Diyos. Kaya't pinapaalala niya Isipin ninyo, kung gaano kayo kamahal ng Diyos. Pero ninyo, nasa lusak tayo ng pag-aasala, nanganguin tayo, kuhanin tayo ng Diyos. Ang dumi-dumi natin, pero sa kabila ng karumihan, doon tayo kinuha ng Panginoon. Sabi ni Lord, gaano kita kamahal? Habang ang mundo, inaalipusta ka, dinudurang ka, dahil sa mga pagkaamali mo at pagkakasala mo, pero ang Diyos naroon, kinukuha tayo upang linisin sa ating mga pagkakasala. Kapatid, meron ngang pelikula, San Ka Pinulot? Yung ba yung pamagat? Ano? Ayun, pinulot ka lang sa lupa. Wow. Thank you, Nanay. Thank you po. Pinulot ka lang sa lupa. Mga kapatid, lahat tayo pinulot lang sa lupa. Nakuha niyo po yun? Kinulot ka lang sa lupa. Pinulot ka lang. Ibig sabihin, marumi ka, basaan ka, nobody ka. Hindi ka iniintindi ng mundo, pero ikaw, anak, kahit galing ka sa lupa, importante ka sa akin. Kasi mahal kita. Iniibig kita. At ang buhay mo na yan, dapat nakapagbibigay luwalhati sa akin dahil iniibig kita. Amen? Kapatid, kapag iniibig, nagmamahalan, malalim na relasyon. Dapat, di ba, yung bawat iisipin ng magkarelasyon, iniisip na, makapagbibigay ba ito ng lugod sa aking kabiyak? Di ba sa mga asawa? Gusto ba ito ng aking asawa? Ito bang aking gagawin na ito? Magugustuhan ba niya? Di ba iniisip natin? Bakit? Kasi malalim yung relasyon.
Ganon din sa atin. Kapag malalim ang relasyon natin sa ating Diyos, iniisip natin, nakapagbibigay ba ito ng papuri sa Diyos? Iniibig niya ako. Inari niya akong anak. Pinulot niya ako sa lupa. Di ba? Pag mananalangin tayo, si Solomon, anong panalangin niya? Si David, anong panalangin niya? Sino ako? Ako niyo yun? O Diyos, sino ako? Sino ang pamilya ko? Para pahalagaan mo ng ganito. Kapatid, sino tayo para bigyang halaga ng Diyos? Masuwayin tayo. Pero kapatid, sa kabila ng pagiging masuwayin natin, nilinis tayo ng Panginoon. At nung nilinis tayo ng ating Panginoon, dapat ang buhay na yan nakapagbibigay na ng luwalhati sa Diyos. Amen? Dahil tayo ay para sa Diyos. Mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos at bilang pag-aari niya, dapat magbigay karangalan at kaluwalhatian sa Diyos ang ating mga buhay. Kapatid, ikaw ay para sa Diyos. Mamuhay tayo bilang mga tinubos at inaring anak ng ating Panginoon Diyos. Malinaw na po ba sa inyo? Para kanino kayo? Bakit kayo nabubuhay? Para sa Diyos. Amen? Pangalawa, at malapit na tayong umuwi. Bakit tayo? Di ba? Lord, bakit? Ano ang dahilan? Bakit ako naligtas? Ako'y para sa iyo. Nilikha mo para sa iyo. I was made for you. I was made for you. Kapatid, nilikha tayo ng Diyos para magbigay lugod at sumamba. Magbigay karangalan. Dito, magbigay ng lugod at sumamba sa Diyos. So, ang dahilan, bakit ka niligtas ng Panginoon? Alam mo na. Sasamba ka. Amen? Para maramdaman ng Diyos na siya'y Diyos sa buhay mo, dapat siya ang sinasamba mo, kapatid. Tama po ba, mga kapatid? Di ba dapat siya ang Diyos na si Yahweh ang sinasamba mo? Nilikha tayo para magbigay lugod at sumamba sa Diyos. Ang sabi ng awit, chapter 95, verse 6, "O, halikayo, tayo'y sumamba at lumuhod." Sabi doon, ito'y paanyaya na dapat sa mga mananampalataya, sa mga anak ng Panginoon, sa mga inaring anak ng Panginoon, dapat ito yung paanyaya sa atin. Ito yung dapat na ginagawa natin. Ano yun? Sabi niya, halikayo, sumamba kayo at lumuhod. Tayo'y lumuhod sa harapan ng Panginoon na may lalang sa atin. Ano sabi? Tayo'y lumuhod sa harapan ng Panginoon na may lalang sa atin. So kung meron tayong luluran, kung meron tayong aawitan, yung Panginoon, yung Diyos na lumalang sa atin. Amen? Ang sabi, halikayo, sumamba at lumuhod. Tayo lumuhod sa harapan ng Panginoon na may lalang sa atin. Ang mga tao ay tinawag upang sumamba at tumali at lumuhod sa harapan ng Diyos na may lalang sa kanila. Kapatid, ano na? Ang mga tao ay tinawag upang sumamba, lumuhod sa harap ng Diyos na may lalang sa kanila. So alam nyo na bakit tayo nabubuhay. Bakit ka nabubuhay? Ba't ka niligtas? Para sumamba. Sino kanina sumamba sa Panginoon? Alam niyo ba, ang pagsamba sa Panginoon hindi lang sa pag-awit. Isa yung pag-awit, isa yung yung pagtugtog. Ang pagsamba sa Panginoon, dapat yung buhay natin nakikita yung pagsamba sa Panginoon. Paano yun? Ang tunay na sumasamba sa Diyos, dapat sumusunod sa Panginoon.
Hindi mo masasamba ang Panginoon kung hindi ka sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ang tunay na pagsamba dapat hindi lang umaawit ka, kundi yung puso mo. Kaya parang ganito, kaya ka umaawit kasi alam mo sa puso mo, malinis ang puso mo sa harapan ng Diyos. Kaya madaling sumamba sa Panginoon kasi alam mo yung ginagawa mo na kapagbibigay lugod sa Panginoon kasi dito mo ako tinawag, Panginoon, para sambahin ka. Kapatid, ang salmo, ang awit na ito, na ating binasa, ito ay tumatawag sa atin upang matiyak na kalakip ng ating pagsamba at pagpupuri ang mga pusong masunurin sa Panginoon. Ano ang sabi? Ito ay tumatawag sa atin upang matiyak na kalakip ng ating pagsamba at pagpupuri ay ang alin? Pusong sumusunod sa Panginoon. Amen? Ang lakas mo ngang umawit ng hallelujah, hallelujah, hallelujah. Di ba? Tapos yung puso mo, hindi laman ang Panginoon. Kapatid, madaling umawit, madaling sumigaw ng papuri sa ating Panginoon. Pero ang Diyos hindi nakabatay lang sa linalabas ng ating mga labi. Alam ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Basa ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Kaya't kung umaawit ito ng papuri at ng pagsamba, dapat ang mga puso natin umaawit din ng pagsamba sa ating Panginoon. Dapat laman nito ng puso natin. Paano yun? Sumusunod. Marunong sumunod sa ating Panginoon. At kapag gano'n, nasasamba mo ang Diyos. Kapag nasamba mo ang Diyos, nagaganap yung layunin ng Diyos sa buhay mo. Bakit ka nabubuhay? Sabi ko kanina, bakit tayo nabubuhay? Nilikha tayo para kanino? Para sa Diyos. Lord, nilikha mo pala ako para sa iyo. Ano ang layunin ng buhay ko? Lord, para sambahin ka. Alam niyo mga kapatid, napakadaling umawit sa Panginoon kapag yung laman ng puso natin, si Kristo. Ulitin ko ha. Madaling umawit, sumamba, sumigaw ng papuri sa Panginoon, lalo na kung ang laman ng puso natin ay si Kristo. Pero kung ang laman ng puso natin hindi si Kristo, napakahirap sumamba sa Panginoon. Bakit ang hirap-hirap sumamba? Ba't ang hirap-hirap umawit sa Panginoon? Tiyakin mo, kapatid, na ang laman ng puso mo, si Kristo. Kasi kapag laman ng puso mo si Kristo, in love ka kay Jesus, madaling sumamba sa Panginoon. Madaling umawit sa Panginoon ang pagsamba. Amen? Kasi ang laman ng puso mo, yung iniibig mo. Kapatid, iniibig mo ba ang Diyos? Iniibig tayo ng Panginoon. Ang tanong, iniibig mo ba ang Diyos? Kung iniibig mo ang Diyos, sambahin mo ang Panginoon. Sambahin mo ang Panginoon. Bakit ka narito sa church? Kapatid, bakit tayo narito sa church? Para sumamba. Magbigay luwalhati sa Diyos. Amen? Mamaya na ibang bagay. May oras dyan. Kaya tayo narito, sasamba ako sa Panginoon. Magpapasalamat ako sa Kanya sa kabutiang binigay ng Panginoon sa buong isang linggo. Iningatan niya ako. Sasambahin ko siya. Ang hirap na ito pag narito tayo sa church. Kung anong ginagawa natin sa labas, ganun dala pa rin natin sa church. Iwan mo muna yan. Ang simbahan ay lugar ng pagsamba sa Diyos.
Sambahin mo muna ang Panginoon. Kalimutan mo muna ang mga labada, mga nanay. Kalimutan mo muna ang mga chismisan, ang mga kwentuhan. Ang isipin muna natin, nandyan ang Panginoon. Dapat mabigyan ko siya ng kaluguran sa aking buhay. Sasambahin ko siya. Amen. May mga bagay tayong iiwan para sambahin ang Panginoon. Para masamba ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam nyo mga, munti ko na masabi sa inyo, alam nyo Panginoon, alam nyo mga kapatid. Ako po, meron po akong me time. Sinabi ko ito nung Bible study. Meron akong me time. Ano ibig sabihin ng me time? Yung oras na yon, ako yon. Akin yon. Relax ko yon. Minsan kasama ko si Sister Belia, kasama ko mga bata. Minsan kami lang. Kami lang ng mga kabrother ko. Tinatawag nila ako, Kuya, halika sumama ka sa amin. Sabi ko, puyatan na naman to. At araw yun ng Biyernes. Araw yun ng Biyernes. Sabi ko, kailangan na magkaroon ng Bible study online. Belia, anong maluwag? Anong pwedeng araw? Sabi ni Belia, eto, meron kaming mga gawain. Biyernes, naku, sabi ko, tatamaan yung me time. Tatamaan yung interest ko. Tatamaan yung SB ko. Pag nag-SB kami, libre ako eh. SB, Starbucks. May libre pang mami. Tatamaan yung me time. Tatamaan yung gusto ko. Tatamaan yung interest ko. Kaya lang sabi ko, Lord, gawin ko na lang kayang Wednesday, Lord. Sabi ni Lord, Friday, yung me time mo. Patid, ulitin ko Naghanap ako ng ibang araw para dun sa Bible study online. Dahil ayoko maapektuhan yung me time. Sabi ni Lord, Romel, yung me time mo. Ang lagay, yung marami ang mag-a-adjust para sa akin. Ako, kasi interest ko, paano ko mapapupurihan ng Panginoon? Kung mararamdaman ng Panginoon, ang inuuna ko, yung me time ko. O kailangan ko isang tabi, isuko sa Panginoon, yung me time ko. Nakuha niyo po, ang pagsamba sa Panginoon, iiwan mo ang mga interest mo, bibitiwan mo sa harapan ng Panginoon ang mga interest mo. Yun ang tunay na pagsamba sa Panginoon. Bagamat ito'y nakapagbibigay ng kapahingan, kaluguran, kagalakan sa buhay mo, bibitawan mo. Bakit? Dahil sa Panginoon. Dahil Diyos kita, gusto kita masamba sa buhay ko. Yung me time ko, Panginoon, sa'yo na. Kanya naman talaga yun. At doon mo masasamba ang Panginoon, kapatid. Kapag mayroon kang ibinibigay. Nakukuha niyo po ba yun? Ang pagsamba sa Diyos, mayroon kang ibibigay. Offering. Noon, magdadala sila ng mga toro, magdadala sila ng mga baka, magdadala sila ng mga tupa. Kasi mayroon silang ibibigay. Tayo, mayroon rin tayong ibibigay. Hindi toro. Hindi rin gold and silver. Ano? Ang ating mga buhay. Lord, ang buhay na ito para sa iyo. Para magbigay luwalhati sa iyo. Pwede kong sabihin sa inyo na Wednesday na lang. Belia, i-adjust nyo yung mga Bible study ninyo. Adjust nyo yung mga D-group nyo. Kasi yung Friday, me time ko yun. Pero hindi. Sabi ni Lord, bitiwan mo yung me time mo. Amen. Meron kang bibitiwan. Meron kang isusuko. At yun ang tunay na pagsamba. Kala natin, hallelujah, praise the Lord lang. Kasama lang yan. Pero ang tunay na pagsamba, offering.
Meron kang bibitiwan, meron kang ihahandog sa Diyos. Ano yun? Sino yun? Sabi, ang umibig ng lubos, ang ibigin ng lubos ang kanyang anak nang higit sa akin ay hindi nararapat sa akin. Sinabi ba ng Panginoon na huwag nating ibigin ang ating mga anak? Sinabi niya, ang umibig ng lubos sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi nararapat sa akin. Ang umibig ng lubos sa kanyang kabiyak, sa kanyang asawa, nang higit sa akin ay hindi nararapat sa akin. Ano ibig sabihin nun? Una ang Diyos. Love your God. Sabi ni Lord, ibigin niyo ako ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. At ito ang pinakamahalagang utos ng Panginoon. Love your God. Paano mo mapapakita na love mo si Lord? Paano, Romel? Paano mo mapapadama sa Diyos na mahal mo siya? Panginoon, yung pong interest ko, hinihingi mo, sige po, Panginoon, ibibigay ko po yung me time ko. Gets nyo mga kapatid? Kayo, anong hinihingi ng Diyos sa inyo? Anong hinihingi ng Diyos sa inyo? Para mapadama nyo sa Kanya na siya ay Diyos na Diyos sa buhay ninyo. Ano ang sabi ng Panginoon kay Abraham para mapatunayan na tunay nga na umiibig siya? Abraham, ialay mo si Isaac sa akin. Lord, sasamba ako sa iyo, mayroon naman tupa. Sabi ni Lord, Abraham, kunin mo si Isaac, ihahandog mo sa akin. Ano ba sabi ni Lord patungkol kay Abraham? Sindami ng bituin ang magiging anak mo. Tapos natanda ko na, Panginoon, sabihin mo ba naman, yung kaisa-isang anak na binigay mo, sasabihin mo, iaalay ko sa iyo. Pero anong ginawa ni Abraham? Sinabi ba niya, Lord, sabi mo, sindami ng bituin ang magiging anak mo. Bakit yung binigay mo sa akin si Isaac? Gusto mong ihandog ko sa iyo. Ganun ginawa niya. Kumuha ng panggatong, sinakay sa kabayo. Sinama yung kanyang mga katiwala. Pumunta kung saan sasambahin ng Panginoon. Kasunod si Isaac. At habang daan, nagsasabi si Isaac, Tay, Tay, ikaw kaya si Isaac? Tay, merong mga panggatong. Bakit walang tupa? Sasamba tayo Tay, sino ihahandog mo? Noon, usong-uso sa paligid nila, ang anak nila, hinahandog sa Diyos-Diyosan. Tapos bigla, di ba? Ayaw nga ng Diyos nun. Tay, sino ihahandog mo? Ano sabi ni Abraham? Anak, ang Diyos ang magbibigay. Lumalakad si Isaac sa faith. Habang siya sumasamba, lumalakad siya sa pananampalataya. Ano kaya ang damdamin ng isang ama na hinihingi yung kanyang anak na ihahandog, papatayin sa harapan ng Diyos? Ano ang damdamin ni Abraham, mga kapatid? Dumudugo yun habang lumalakad yun, masakit, malamang mabigat ang kanyang mga paa. Pero tignan ninyo, sumunod siya kung ano yung hinihingi ng ating Panginoon at lumalakad siya sa faith. Kapatid, ang pagsamba sa Diyos, paglakad sa faith. Tay, ano ang ihahandog? May panggatong. Asan ang tupa? God will provide. Pagdating doon, nilagay na ni Isaac, nilagay na ni Abraham, tinalian,
si Isaac. Isipin nyo, ano yung senaryo na yun? Nag-iiyakan marahil. Di po ba? Marahil niyayakap niya. Isaac, ikaw ang handog. Ikaw ang iniingi ng Panginoon. Mga kapatid, nakapanood na ba kayo ng sine sa isip nyo? Oh, isipin nyo, yung senaryo. Habang si Isaac tinatalian ng kanyang tatay at sinasabi, ikaw ang hinihingi ng Diyos eh. Si Isaac, dahil ako ang hinihingi ng Diyos, sige, humiga. At nung akmang sasaksakin na at papatayin na si Isaac, alam niyo ang istorya, pinigilan siya ng Panginoon. Napatunayan mo kung gaano mo ako susundin. Maging ang anak mo, ibibigay mo para sa akin. Pero, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Sinusubok lang ng Diyos kung susunod ka. Kaya siya, ama ng pananampalataya. At yun ang tunay na sumasamba. Ibibigay mo sa Diyos yung pinakagusto mo. Pag hiningi ng Panginoon yung pinakagusto mo, dapat willing ka, ibigay ito para sa Panginoon. Kasi ito yung tunay na pagsamba. Tapos nung akma ng papatayin, sasaksakin, ang sabi ng Panginoon, huwag mong saksakin ang anak mo. Pagtingin nila, mayroong nakataling usa. At tama, deer. Hindi pala sheep. Totoo na God will provide. Nakapaghandog sila, nabigyan nila ng lugod ang ating Panginoon. Naganap sa puso o sa buhay ni Abraham yung tunay na layunin. Bakit siya nabubuhay? Nabubuhay siya para sumamba sa Panginoon. Susundin ko kahit mahirap kasi hinihingi ng Panginoon. Kapatid, ano ang hinihingi ng Panginoon sa inyo? Ano ang pinasusuko ng Panginoon sa inyo? Para maipadama natin sa Kanya, tunay na Diyos siya at sinasamba natin siya. Minsan, yung me time mo. Minsan, love life mo. Tinitingnan ng Panginoon, handa mo bang ibigay? Handa mo bang isakripisyo? Pero hindi malupit ang Diyos. Hindi mapagkait ang Diyos. Kapag nakita ng Diyos na handa kang sumunod sa Panginoon, ibibigay ng Panginoon yung the best. Ang lagay, ikaw ang magbibigay sa Kanya ng the best. Ang Diyos ang magbibigay ng the best. Dahil napapurihan siya sa buhay mo, nasamba siya. Nakuha niyo po ba? Ganun lang yun, hindi papayag ang Diyos na ikaw ang magbibigay lang ng the best. Higit yung the best. Magbigay ka ng the best. Ako ang magbibigay ng the best. Di ba? Hallelujah! Yan ang Diyos. Hindi natin pwedeng higitan ng Diyos. Gusto lang ng Panginoon, mamumuhay tayo ayon sa layunin kung saan tayo tinawag ng Diyos. Mga kapatid, tinawag tayo para sumamba sa ating Panginoon. Nilikha tayo ng Diyos para maglingkod at sumamba. Ito ay nagpapahayag na dapat nating kilalanin ng Diyos bilang mailalang. Ito ay nagbibigay diin sa ating relasyon sa Diyos bilang mga nilikha niya. Dahil siya ang mailalang, nararapat lamang na siya ay sambahin natin. Siya ang mailalang eh. Amen? Dito po ako matatapos sa verse na ito. Awit 100. Verse 2 hanggang 3. Maglingkod kayo sa Panginoon ng may kagalakan. Lumapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Kasi nakita na ni Lord eh. Puso. Ano ang paanyaya? Maglingkod kayo sa Panginoon ng may kagalakan. Mga kapatid, ano daw? Maglingkod kayo sa Panginoon ng may kagalakan. Naglilingkod ka ba ngayon? Maglingkod ka ng may kagalakan.
Huwag mo sasabing, ako na naman. Hindi, maglingkod ka ng may kagalakan. Mas mainam na ginagamit ka ng Panginoon. Amen? Mas mainam yun. Kagamit-gamit ka para sa Panginoon. Kaya sabi niya, maglingkod kayo sa Panginoon ng may kagalakan. Lumapit kayo sa Kanya. Saan sabi, lumapit kayo sa Kanyang harapan ng may awitan. Umaawit ka sa kagalakan sa ating Panginoon. Alamin ninyo na ang Panginoon ang siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin. At tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan. At ang tupa ng Kanyang pastulan. Mga kapatid, ang pagsamba sa Diyos ay hindi dapat maging isang kabigatan. Ulitin ko, ang pagsamba sa Diyos ay hindi dapat maging isang kabigatan, kundi isang kagalakan at pagpapahayag ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Panginoong Yesus, salamat po Panginoon, nilikha mo kami ng may layunin. Hindi kami nilikha ng wala lang. Nilikha mo kami para sa iyo, para magbigay luwalhati ang aming mga buhay sa iyo, para mabigyan ka namin ng pagsamba, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga buhay, Panginoon. Yun yung ilagay mo sa buhay ng bawat isa sa amin, sa isipan ng bawat isa sa amin, na kami, Panginoon, ay niligtas mo dahil may layunin ka sa aming mga buhay. Panginoon, bawat aming gagawin, bawat aming iisipin, bawat aming sasabihin, Panginoon, ito nawa ay nakapagbibigay luwalhati sa pangalan mo, Panginoon. Panginoon, mapapurihan ka sa aming mga buhay, Panginoon. Makita, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, yung kaluwalhatian mo, Panginoon. Mabuhay kami, Panginoon, sa kabanalan, sa tawag mo, Panginoon, sa mga nilalang mo, sa mga niligtas mo, Panginoon, na mamuhay kami ng may kabanalan sa gitna ng mga taong liko, Panginoon. Panginoon, salamat. Nilikha mo kami para sa iyo, Diyos. Para sa iyo. Salamat po. Sa iyo po ang papuri. Sa iyo po ang pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen, 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 amen.